Pangalawang gabi na ito ng sunog sa Tutuban Mall sa Maynila. Idineklara ng under control ang sunog bagamat umaapoy pa rin ang mall. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 80 hanggang 70% na ng gusali ang napinsala. Live mula sa Divisoria sa Maynila, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, hanggang ngayon ay wala pa ring tigil yung ating mga bumbero sa pag-apula ng apoy dito sa nasusunog na Cluster Building 1 ng Tutuban Mall sa Maynila. At yan daw ay dahil hanggang sa mga oras na ito ay may nagliliyab pa rin daw na apoy sa loob ng gusali dahil sa mga nilalamon pa rin ang apoy ng mga paninda sa loob. At ayon nga sa BFP, hindi raw nila matitiyak sa atin kung ilang oras pa ang bibilangin bago sila tuluyang makapagdeklara ng fire out. Pero sa ngayon, Jessica, ang matitiyak lang nila ay hindi na raw lalaki o kakalat pa ang apoy para makapandamay ng iba pang gusali. Halos walang patid lang nagtatrabaho ang mga bumbero mula nang sumiklab ang apoy sa Tutuban Mall sa Maynila nitong Miyerkules ng madaling araw. Kagabi ginamit nila ang Skywalker ng Mandaluyong City. Abot nito ang pinakamataas na bahagi ng gusali. May sarili rin itong water cannon, turret at ladder na nakakabomba ng tubig sa ikatlo at ikaapat na palapag. Pagputok ng araw kaninang umaga, muli na namang pinasok ng mga bumbero ang loob ng gusali. Tila lalo kasing kumapal ang usok na lumalabas mula rito. Buong umaga tumutok ang mga bumbero sa pagpasok ng fire hose sa loob ng gusali para maabot ang pinakaloob na bahagi nito. Bandang alas 10 ng umaga, idineklara ng under control ang sunog. Pero hindi pa matansya ng mga bumbero kung kailan tuluyang maaapula ang apoy. Ang punterya nila ngayon, patayin ang apoy mula sa loob. Marami na tayong tao dun sa loob na nagkakandak ng firefighting operations. Sabi nga natin, hindi lang nila mamadali dahil kapapalamig pa lang ng building. Nag-extinguish tayo ng mga sunog, at the same time, yung iba ay kiniklear na natin. Gayunman, nagiging problema ang kakulangan sa supply ng tubig. May tubig naman eh. Ang problema kasi natin sa ganitong oras, marami naman gumagamit ng tubig eh. Hindi lang naman tayo, di ba? Kung titingnan mo, marami mga tindahan dyan sa palibot. Gumagamit din ng tubig yan, so humihina yung pressure ng ating tubig sa ating mga hydrants. Ayon pa sa BFP, nasa 80 hanggang 70% na ng gusali ang napinsala. Ang gitnang bahagi tupok na tupok, kaya maaaring dito raw nagsimula ang sunog, pero iniimbestigahan pa ito. Sa kabila naman ng malaking pinsala, structurally sound pa rin daw ang gusali. Sa konti naman ng taong nasa loob, hindi naman siguro makaka-apekto, sabi nga doon sa tinatawag natin na yung integrity ng building. Kasi yan, tingin ko napakatibay pa naman eh. Dahil mapapansin nyo naman sa mga building kung talaga may problema, magkakaroon niya ng mga cracks, makatanggal yung kanyang mga, sabi nga natin, magkakabitak-bitak sa loob. Pero paalala nila, mga bumbero lang ang pwedeng pumasok sa loob. Bawal pa rin ang stall owners. Kahit na-declare na natin fire out, hindi pa rin sila pwedeng pumasok dahil hindi natin masisigurado yung kanilang safety. So ang mangyayari dyan, i-coordinate natin yung area and then yung management ang magdi-decide para sila patingnan yung building kung ano yung mga lugar na pwede muna nilang papasukan ng tao. Ang ibang stall owners naman na nasa labas ng mall ang pwesto, pinayagan ng magsalba ng mapapakinabangan pang paninda. Samantala, 4 na bahay at isang warehouse naman ang nasunog sa Santa Mesa, Maynila kanina. Katabi lang ito ng Pureza Station ng LRT. Umabot sa 4th alarm ang sunog na nagsimula bandang alas 4 ng hapon. Isang residente ang sugatan sa insidente. At Jessica, dahil tuloy pa rin nga ang pagkasunog ng mga laman nitong gusali, ay hindi rin natatapos o tuloy-tuloy din yung paglabas pa rin ng makapal, maitim at mabahong usok mula dyan sa gusali. Samantala ngayon, Jessica, nakikita natin ang pagbobomba ng tubig dyan sa mga mas matataas na palapag ng gusali para nga maapula ng mga bumbero yung apoy na lumalamon pa rin sa mga gamit dyan nga sa loob na nasusunog na building na yan. Samantala, pakiusap naman, Jessica, ng Bureau of Fire sa ating mga kababayan. Ang tanging maitutulong nila sa ating mga bumbero sa puntong ito ay ang pag-iwas sa pagpunta dito nga sa area na kinordonan na ng BFP. Jessica. Okay, Trisha, kung sinabi nilang under control itong sunog, kasi second night na ito or more than 2 days na, no? Kasi madaling araw pa nagsimula. Pag sinabi nilang under control, ibig sabihin, confident na sila na mapapatay na nila yung apoy, yun nga lang, natatagalan pa.
Tama ka dyan, Jessica. Ibig sabihin daw ng under control, kumpiyansa na sila na itong apoy hanggang dito na lamang sa gusaling ito, hindi na lalabas yung apoy mula rito para makapandamay pa ng mga estruktura o ng mga gusali na malapit din dito sa nasusunog ang Cluster Building 1 nitong Tutuban Mall. At kumpiyansa rin sila na hindi na lalaki pa itong apoy at makocontain na o contained na dito na lamang sa loob ng gusali. Yun nga lamang, Jessica, hindi pa nga raw nila rin masabi sa atin kung gaano pa katagal o ilang oras pa nga yung ating bibilangin bago sila makapagdeklara ng fire out dahil hindi rin daw nila matansya kung gaano karaming mga damit, plastic, mga manikin, goma ng tsinelas, goma ng sapatos at kung ano-ano pang mga paninda na combustible ang nasa loob ng gusaling ito, Jessica. Okay, mukhang nasa second floor na nung mall, no? Base dun sa live video natin ng ilang mga bumbero kasi napansin natin yung glow in the dark na marka nung kanilang mga protective suit. Oo, tama ka dyan, Jessica. Kaninang hapon, mga dakong pasado alas 6, muli nga nagliyab itong mas matataas na palapag nitong gusaling ito sa loob, particularly itong second, third, and fourth floors. Kaya naman sinisikap itong apulahin ng ating mga bumbero simula pa rin kanina. Ayon naman sa BFP, normal naman daw, Jessica, na magkaroon ng pagliliyab doon sa loob ng mga mas matataas na palapag ng gusaling ito. At yan nga raw ay dahil pa nga rin doon sa mga paninda na nasa loob ng gusali na talagang nilalamon pa rin daw ng apoy hanggang sa mga oras na ito. Okay, ingat kayo dyan. Trisha Zafra, maraming salamat sa iyo.